na tayo magsalita. Yan. Unang bahagi natin yung tungkol po kay Tatay Digong, yung mga nagawa niya nung past administration. Go po. Sino pong una? Yung spy, yung Ang spy. dami pala, no? Ang dami. Sino ba yung spy na yan? Hindi ka nag-give sa akin, old spy ka talaga. Spy. Sinong spy? Ay, kamusta guys? Good evening po. Alright. Yan. Ay guys, baka Nagkipagpintuhan ako sa kayo, mga... baka naguguluhan kayo kasi ang programa natin ngayon is online maisog. So, kumbaga, yung rally sa labas, gagawin nating rally dito sa online. So, please guys, doon sa mga kasama natin, unang bahagi, kanina, ipinakita natin at ipinakilala natin kung sino si Tatay Digong, kung ano yung mga nagawa niya sa bansa natin na, eto, napapakinabangan natin, 'di ba? Nung panahon ni Tatay Digong. Yan guys, anong masasabi nyo tungkol kay Tatay Digong? Especially nung yung pangulo pa siya ng Pilipinas. Go po. Ako bro, I can say something. Nung una talaga, like I said, marami sa atin noon na wala tayong pakialam kung sino magiging presidente. To be honest, we don't care kung ano yung Philippine politics. Kasi alam natin na kung sino yung maging leader diyan is the same, no? Parang walang pagbabago, ganoon pa rin. At saka yung mga politicians natin, kung sino yung nanalong presidente, doon din sila, lilipat din sila ng partido. Kung sino yung nanalong presidente, so it's the same bullshit. Pero yung pagdating ni Tatay Digong talaga, iba yung dating ni Tatay Digong eh. Hindi siya takot na itakil yung mga real issues na nangyayari sa society natin sa Pilipinas. Lalo yung drugs, criminality, corruption. Yun talaga ang inano ni Tatay Digong, finokus niya. Yun talaga ang sinabi niya, pinramis niya sa mga taong bayan natin na kung ako yung magiging presidente, ito yung mga gagawin ko. And he did, tinupad niya. Hindi man niya nakuha yung 6 months, pero let's be honest, ang laki ng changes when it comes to public safety na binigay ni Tatay Digong sa atin. Na hindi na natin naramdaman ngayon sa panahon ni BBM. So, yung trust talaga ng mga Pilipino sa government sa Pilipinas, talagang hindi ganoon kataas. Yung tingin talaga ng mga Pilipino noon sa mga kapulisan natin, napakababa. Isipin nyo tingnan nyo yung mga movies, mga shows before the presidency of Tatay Digong. Di ba yung tawag natin sa mga kapulisan natin as police patula? Pinapalo-palo lang sila sa mga movies, sa mga shows. Tapos pag mayroong mga nangyayaring kaguluhan sa mga movies, ay lagi silang huli. Di ba? Nakikita niyan? Lagi silang huli. Kasi ganun, that's how we picture our law enforcers, our law enforcement. That's how we picture our PNP and AFP talaga during that time. Pero after ni Tatay Digong, nung naging presidente na si Tatay Digong, binalik niya yung dignidad ng mga at respect ng mga tao sa kapulisan natin. How? He did clean the organization. He did provide the equipments needed, the tools needed for our AFP to protect the nation. And nakita niya na isa sa problema sa Pilipinas na kaya pala yung mga sundalo natin ay madaling makagawa ng kamalian. It's because maliit yung sweldo, kulang yung kagamitan, at minsan, lalo na pag magkasakit yung pamilya nila, wala silang matatakbuhan. At kulang lagi yung yung pera. So, pag ipit yung pera, at meron silang anak na nagkasakit sa ospital at wala silang pambayad, yun ang inano ni Tatay Digong. Okay, I will increase your pay. Bibigyan ko kayo ng insurance or yung hospital na para sa mga kasundaluhan natin. Ako, napaka big deal yun. Yung pag may mangyaring masama sa kanila, the government will take care of their family. Meron silang matanggap. At saka yung mga anak nila, bayaran ng government, yung college nila hanggang gumraduate. Can you imagine that kind of leadership? Tapos yung PhilHealth natin noon, nakita rin na Tatay Digong na marami mga hospital na hindi nila ina-accept yung mga Pilipino na nangangailangan talaga ng tulong dahil walang pambayad. Kay Tatay Digong, masakit sa puso niya yun eh. So ang ginawa ni Tatay Digong, humanap siya ng pera. Yung syntax natin, di ba? Doon napupunta karamihan sa pera na yan. Every month, sabi ni Tatay Digong, I think mga 100 million ata yung nakukuha ata yung sa PhilHealth na yan. Para yung nakukuha galing sa syntax na yan. Para sa mga kababayan natin na nangangailangan na kaya nga nagagalit si Tatay Digong na kayo mga hospital dyan,
buong Pilipinas, wala na kayong rason na hindi nyo tanggapin itong mga Pilipino. Pag meron akong malaman na tinanggihan nyo ng mga Pilipino na nangailangan ng medical attention, ito yung mangyayari sa inyo. So, aside from that, yung ano din, yung society, yung easy to do business with the government. Alam mo naman natin, pag when you start a business, marami kang mga licenses na kailangan, marami kang mga kailangang ma-meet na mga kailangan mong mga batas na kailangan mong sundin to start a business. Titakil ni Tatay Digong yung red tape problem sa atin. Yung pabalik-balikin ka, imbis na 1 month lang sana or in a few weeks, dapat ma-avail mo na yung kailangan mo na documents. Noon, pinabalik-balik ka. Ang tagal mong makuha. Kung hindi ka magbayad, hindi mo makuha yung papeles mo, yung documents na pangangailangan mo. Sa panahon ni Tatay Digong, hindi pwedeng ganun. Tapos, ang isa sa paborito ko talaga, the way he served the OFW, the way he acknowledged the OFW, na sila yung the modern heroes ng Pilipinas. At hindi lang sa salita niya ginawa. Hindi lang hanggang salita pinakita ni Tatay Digong yung appreciation niya sa mga OFW. For me, pinakita niya talaga the way he gave the OFW yung one-stop, ano yun brother Ga? Yung one-stop, yung lahat na pangailangan ng OFW para makapunta sa labas. Oh yeah, one-stop shop. Binigay ni Tatay Digong yan sa mga OFW. Alam mo, napakalaking bagay yan. Kasi minsan itong mga OFW, taga-probinsya karamihan. To be honest, ang maraming nag-OFW, taga-probinsya yan. Karamihan sa kailangan minsan, first time nilang pumunta ng Manila. Kasi sa Manila lang kailangan makukuha yung papilis sa kailangan nila eh. So kung pabalik-balikin mo pa yan, wala na talagang pera kasi alam mo naman, minsan nga daw, iba daw niya, sabi ni Tatay Digong noon, yung kalabaw daw nila bininta para lang may pera pang gastos para makapunta ng maging OFW. So ginawa talaga ni Tatay Digong na, you know what, I will make it easy for the OFW. I will make their life easy. And kaya nga, mas easy na sa mga OFW. And then whenever they need help sa ibang bansa, when they get in trouble, at lalo na't alam ni Tatay Digong na inosente yung isang OFW, talagang pinakita ni Tatay Digong na meron silang tatay, meron tayong presidente, at meron tayong gobyerno na who will fight for our OFW. Wala tayo ganun noon ha. Even nga nung pagkawala ni Tatay Digong, nung si BBM na naging presidente, di ba, merong isang OFW na na-trouble? Di ba, napatay talaga? Ano ang sagot ng isang BBM? Oh, yeah, tawa-tawa lang yung talentado. So, talaga si Tatay Digong? For me, he is a symbol of, for me, of everything. Kung ano yung gusto natin sa gobyerno, na hinahanap natin pang gobyerno sa isang Pilipino, sa tingin ko siya yung simbolo. Lalo na sa amin sa Mindanao, he is the symbol of unity between Christians and Muslims, and we really appreciate him. Kasi noon talaga, before Tatay Digong, kaming mga taga Northern Mindanao, hindi kami basta-bastang makapunta sa ibang lugar ng Mindanao. Because, there is a conflict talaga. It's not really safe kasi meron nga, issue between the Christians and the Muslims. Pero sa panahon ni Tatay Digong, he really fixed that. Kaya noong panahon ni Tatay Digong, yung pamilya namin, nag-decide na kami ng mag-road trip sa Mindanao from Northern Mindanao, papuntang Cagayan de Oro, papuntang Pulumulok, Jinsan. Doon ko nakita yung ang dami parang mga tuna dyan sa Jinsan, ang lalaki. Pumunta kami doon, na-experience namin yan, yung mga pineapple plantation sa Pulumulok, nabisita namin yung mga relatives namin doon, nakilala ko sila for the very first time kasi, safe na. Nakita namin, tapos pagkatapos pumunta kami ng Davao, tapos nag-Siargao kami, nag-Surigao, tapos nag-Siargao. My goodness, we did that with land trip lang. Noon, nag-aeroplano kami kasi, iwas sa mga bandido. Pero ngayon, hindi na kami takot doon. Na-experience yan. We really got to enjoy the land of my birth, which is Mindanao. Na-enjoy talaga namin sa panahon ni Tatay Digong because of the public safety na binigay niya sa amin sa Mindanao. At as a Filipino-American, I felt proud na kaya palang gawin natin yung mga ganyang klaseng mga pamumuno sa Pilipinas. Kaya palang ma-achieve. And then the way nakita natin na nire-respeto ang Pilipinas sa ibang bansa, tingnan niyo yung respeto ng ibang bansa, ng isang Pilipino.
a Philippine president when they visit their country, red carpet ang presidente natin, guys. Can you imagine that? Tapos, hinahayaan ng mga amo nila na lumabas ang mga Pilipino dahil andyan yung presidente nila. Sabi ko, wow! Tingnan mo yung impact kung ganun kinirespeto ang isang presidente sa ibang bansa. Tapos daw makipag-usap yung mga leaders sa kanila. Andun talaga yung hindi tayo yung parang mababa ba. Equal talaga. Equal talaga yung tingin ng mga ibang world leaders sa isang leader ng isang Pilipinas. Nakaka-proud. Even though minura niyo yung American president na si Obama, my goodness. You have no idea how happy I am that he did that to President Obama. Ni-real talk niya si President Obama. Tarantado naman talaga yung President Obama rin. Bakit siya nangingialam sa atin sa Pilipinas? Correct. So, for me, talaga, Tatay Digong, he really did defended our sovereignty the way he did it. Napaka-imposible yung ginagawa niya, na-achieve niya. Nung ginawa kasi ng Amerika during that time, yung grupo ng mga liberal, yung grupo ni Biden at saka ni Obama, pareho yan. Pareho sila ng foreign policy. Mahilig sila mag-middle ng ibang ng mga internal issues ng isang bansa. Nangingialam talaga sila. Pero ano mong ginawa ni Tatay Digong? You motherfucker, fucking Obama, di ba? We have our own country. We are an independent country. Who the fuck are you? Talagang mini-real talk talaga ni Tatay Digong. Sabi ko, sino pang nakapaggawa dyan sa isang presidente ng Amerika? You know what? Actually, pinabalakpapakan pa nga si Tatay Digong sa buong mundo dun eh. Kasi even the Europeans, yung mga kingdom of dyan sa Middle East, hindi nila kayang gawin yung ginawa ni Tatay Digong. Pero gusto nilang gawin yun kasi alam naman talaga natin na nangingialam yung Amerika minsan sa ibang bansa. Actually, hindi lang minsan, karamihan. Pero talagang pinoprotektahan ni Tatay Digong ang sovereignty ng isang Pilipinas. Even about sa issue ng China, pinuntahan ni Tatay Digong ang China. Kinausap niya si Xi Jinping at ni-real talk niya doon. To the point na, okay, para hayaan namin yung mga we're not gonna, meron kayong, sinabi ni Tatay Digong na meron kaming claim dyan at kayo meron ding claim dyan. Pero para hindi magkagulo, hayaan muna natin until to the point na meron tayong kasunduan na magka-agree tayo. Pero kung pwede, sir, hayaan mo naman yung mangingisda namin dyan na mangisda kasi that's their way of life. Oo, di ba? Freely nakakapangisda yung mga pangingisda natin diyan sa China Sea. So, for me, Tatay Digong is the best president. The way he faced the challenges ng isang bansang Pilipinas, he really did it with intellect. He really did it with pride. He really did it with self-respect. Yung integrity ng isang Pilipino hindi nawawala. Yan ang na-miss ko kay Tatay Digong. And for me, he fought for our military. Kayong mga PNP dyan, mga AFP, pinaglaban kayo ni Tatay Digong. Yung dignidad nyo, binalik ni Tatay Digong. Pero hindi niya siya kayang ipaglaban. Pero yan lang muna. Kasi we're talking about his achievement. Yan lang muna sasabihin ko, brother. Thank you, Sir Paul B. Yan. Sino yung gustong sumunod, guys? Yan. Nandiyan ba si Ma'am Ina? Haba naman ang kay Paul B. Oy, spy tayo, bro eh. Actually, may tanong ako sa iyo eh. Ikaw, bro, na siya. Kanina kasi doon sa napanood natin, 'di ba? Sabi nung isang historiador doon na ito yung makabagong politiko. Anong masasabi mo doon, sir? Inertia. Actually, yun nga sa nasasabihin ko na he inspired a lot of people being a leader. Iba yung pinakita niya, i-maximize niya na parang nakita ko nga sa kanya na pwede pala na ang isang leader gawin niya to at suungin niya yung kalakaran. Kasi sa government, kapag pumapasok ka, talagang ang isang bagong politiko, napaka-noble yan, idealistic yan. However, kapag nandun na siya sa mismong pag-upo at pag-gobyerno niya, minsan hindi niya na nagagawa yung noble na layunin niya or yung goal niya kasi may kalakaran na, may sistema na. But this old man, kumbaga, crushed niya, he crushed the traditional type of governance. Sinira niya na yun at ibig sabihin, kaya niyang gawin, gayang gawin pala yun ng isang politiko. And maraming na-inspired sa kanya doon na siya yung isang politiko na tinitingnan ko na
hindi ka dapat mahiya kung gusto mong pumasok sa politika at maggobyerno. Before kasi na siyang pumasok sa politika, nakilala sa national politics, ang tingin natin sa politiko, crocodile, yun nga, bumalik uli nung nawala siya. But nung nasa national scene na siya, ipinakita niya doon, ito ang leader, ito ang isang politiko, naglilingkod, nagugobyerno. Bagong style yung kanyang pamumuno. At maraming na-inspired doon na gustong mamuno na hindi na nahiya. Kasi nung una, pagpapasok ka sa politika, ang laging iisipin ng mga tao. Kaya ka papasok sa politika dahil gusto mo lang magpayaman. Pero ngayon, parang naisip mo, pag papasok ka po sa politika at may nagsabi sa'yo na gusto mo lang magpayaman hindi, ang ire-reference mo si Duterte. No, ang gusto ko, katulad ni Digong Duterte. Yun ang gusto kong sundan na pamumuno. Ang dami niyang na-inspired na ganun. And sadly lang, sad to say, nawala yung ganong momentum nung umalis siya. Kasi balik uli ngayon sa pangungurakot ang mga politiko. Yun lang masasabi ko, binago niya yung style ng paggobyerno. Hindi siya yung, kumbaga, unorthodox yung kanyang approach sa pagiging politiko. Nawala yung stigma dahil sa kanya na ikaw ay politiko, kurap ka. Nawala yung ganon. Pero ngayon bumabalik uli. At sana may mga ma-inspired pa na mga gustong maglingkod sa politika na sa gobyerno na ang kanilang gawing idolo ay si Tatay Digong. Di ba? Yun lang ang sasabi ko dyan. Correct. At saka no, At sir? isa ako sa na-inspired pala. Ayun pa, hapon. Isa ako sa na-inspired ni Tatay Digong na pwede palang ganon. Wow. Tsaka yung sa tama ka dun, babae sir. or sa panggobyerno? Ay, Grabe, Kuya Paul. joke. Huwag yung seryoso usapan. Okay lang na, lang gawin nating Ayos normal na talaga Kuya kwentuhan Paul lang. kahit kailan. Sa akin susundan ko yung sinabi ni Sir Inertia, no? Yung pag-alis ni Tatay Digong tapos nagbalik tayo sa katulad uli ng dating sitwasyon. Ang pagkakaiba lang siguro ngayon sa before. Yung before kasi parang hinahayaan lang natin na alam mo yun, maggawin nyo yung gusto nyong gawin kasi pare-parehas lang naman yan. Kahit sinong ilagay natin dyan, pare-parehas lang naman kayo ng resulta, 'di ba? Pero nung pagdating ni Tatay Digong, ang nangyari kasi, nagkaroon ng standard ang mga Pilipino kung sino yung mga karapat-dapat na mamuno. Nakikita natin right now, yung mga kababayan natin, talagang kahit binoto nila yan, basta alam nilang mali ang ginagawa mo at dinudugas mo na yung mga Pilipino. Siguro isa sa tinuro ni Tatay Digong, tumayo kayo mga Pilipino at isigaw ninyo sa mga politiko na mali yung ginagawa nyo. Kasi ayun din yung sinabi niya noon nung nandoon siya sa posisyon Tama po ba? Go po, Sir Inesha. Dito, dagdagan kita, GA. Kasi noon, kaya takot ang mga politiko na gumawa ng mabuti. Although, bago sila pumasok sa politika, ay napaka-idealistic nila. Kasi nga, takot sila na banggain yung isang malaking sistema na nasa gobyerno. Kasi, merong consequence yun after na nila, upo nila, tulad ng nangyari kay Tatay Digong. Pero sa nangyayari ngayon kay Tatay Digong, lalo tayong hindi matatakot kung tayo man ay papasok sa gobyerno. Kasi kapag yung pala ginawa mo yung talagang tungkulin as a politiko at isang gobyerno na mumuno, mamahalin ka ng tao Ibig sabihin, ang kapangyarihan mo hindi na lang sa'yo nanggagaling sa sarili mo. Nasa publiko na nagmahal at susuporta sa'yo. So ito, magiging isang precedent event ito na sa mga susunod, lalakas ang loob ng mga politiko na gagawin na namin yung tama kasi minamahal ng tao yung gumagawa ng tama at poprotektahan ng tao yung gumagawa ng tama. Kita mo naman kung gaano ang suporta ngayon ng buong Pilipinas kay Tatay Digong. At talaga namang alam na alam kahit ng international community na siya ay pinupolitika lang. Bakit? Sapagkat mahal na mahal siya. Saan ka nakakita ng ang balita sa iyo, ikaw ay mass murderer pero mahal ka ng publiko. So, hindi totoo yung mga naratibong ganon. So, may inspired ngayon. At magkakaroon na nawawalang stigma at hindi matatakot ngayon yung mga susunod na magiging leader.
gagawin ko yung tama dahil yung publiko mahal ako, yung tao ipagtatanggol ako. Pero unahin natin yung tao bago tayo mahalin ng tao. Ganun ang nakita ko sa kanya. Well said, well said. Well said, brother. Thank you. Yan. Well said from the spy. Magagaling talaga yung mga spy natin. Nakabuntot. Nakasundot pa dun sa dulo ah. Ako na lang. Ma'am, ayan, about Mami Ina. Yan. Mami Ina, ano So, naman for masasabi me natin naman, sa Mami panahon ni Ina. Tatay Digong? Well, sa akin kasi, kung i-describe ko talaga siya, selfless. Excuse me. Very selfless. Alam mo yung ganitong klase ng leader. Actually, ito talaga yung dugong Pinoy eh. Ito naman talaga, kung babalikan niyo yung mga history, ang talagang tunay na Pinoy naman, ang uunahin niya talaga yung bayan eh, hindi yung sarili niya. So, ito nga yung sinasabi ko kanina na itong mga anti-Duterte, palagi nilang sinasabi na anong nagawa ni Digong. So, ito yung mga nagawa na ni Digong at hindi maipagkakaila ng lahat ng Pilipino at ng buong mundo na si Rodrigo Duterte, hindi lang siya isang leader o hindi lang siya isang ama. He is a man of his words. Wala siyang sinabi na hindi niya ginawa. Ang nakakasakit lang minsan talaga sa loob kasi is yung reality na after all his sacrifices, ito talaga yung ibinalik sa kanya. Ano na eh, this is already a legacy. This is already a history. No matter what happened, some anti-Duterte will be blinded sa lahat ng achievement. Actually, yung lahat ng achievement at accomplishment ni Tatay Digong, hindi lang niya yung accomplishment. Accomplishment yun ng buong bansa at ng buong mamamayang Pilipino. And, alam mo yung pinapaload natin yung video, no? Very overwhelming ako na parang, hello, sino pang makakagawa nito? Tama ka, kuya. Actually, yan yung lagi kong ginagamit na word. Nakapag-set siya ng standard. That is why, hindi na talaga masisisi ang mamamayang Pilipino na kung mayroong mga susunod pa sa kanya na Pangulo ng Pilipinas, hahanapin at hahanapin yung katulad, hindi man mahigitan, pero kailangan kahit pa paano mapantayan yung serbisyong binigay niya sa taong bayan at sa gobyernong ito. Which unfortunately, hindi nangyayari. Ang isang pinakamasakit pa is, sana pagkakataon na natin yun eh. Alam mo yung, sa loob ng 6 na taon, sobrang daming pagsubok ang dumating sa administrasyon niya. Pero lahat yun, hindi man perpekto, pero lahat yun, nagawan talaga niya. Naharap niya sa kabila ng edad niya, sa kabila ng health conditions niya. He was able to perform his job. At the best talaga yung ginawa ni Tatay Digong. But, sa lahat ng mga bumabatikos ngayon sa kanya, hindi niyo po ba nakikita to? O nananatili lang kayong manhid, bulag at bingi sa lahat ng mga magagandang naging epekto ng kanyang liderato. Kasi, alam mo, naiwan tayong, nung umalis kasi si Tatay Digong, naiwan tayong gutom sa pamamalakad na kagaya ng pamamalakad niya. At naniniwala ako na mahihirapan na din yung mga politiko na kapag ang goal lang nila is power. Ito nakikita na natin sa paunti-unti. Ngayon napapakita natin na alam mo yung dating sinasabi na sabi ni Pinoy noon, kayo ang boss ko. Kay Tatay Digong, siya talagang nagpakita noon na hindi siya ang pinakamakapangyarihan sa buong bansa, kundi ang mamamayang Pilipino. And siguro yung last word ko na lang is ganito. If given a chance, actually ako, I never met PRRD. Ever. Personally. But may mga friends ako dyan sa Malacanang na nakasama siya and sila din nagsasabi sa akin at nagsishare sa akin na grabe talaga ang sipag niya.
Pero if given a chance, Tatay Digong, hindi man tayo magkaharap o marinig mo man to isang araw, I just want you to know that from the bottom of my heart, I will be forever grateful that one day, sa buhay naming mga Pilipino, naramdaman namin yung isang liderato na may tunay na pagmamahal, malasakit, pagprotekta sa buong bansa at sa buong mamamayang Pilipino saan mang sulok ng mundo. So yun lang. I wish na mas maging malakas ka pa. I wish na makita ka pa namin, makabalik ka pa dito at sana po, Tatay Digong, is maramdaman mo yung aalab ng pagmamahal namin para sa'yo. Kahit hindi mo kami naririnig, hindi mo kami nakikita, dala-dala ka namin sa panalangin at sa puso namin na magiging maayos din po lahat. At nangangako kami na lahat ng sakripisyong ginawa mo para sa amin, sa bansang ito, sa mamamayang Pilipino, sa lahat ng ginawa mo sa amin, dadating ang araw na gaganti at babawi kami para mapatunayan namin sa iyo kung gaano kami nagpapasalamat sa lahat ng sakripisyong ginawa mo para sa amin. Yun lang, Kuya. I'm very emotional. Pasensya na. Thank you. Thank you so much, Ma'am. We love you, we Ina. love you, Tatay. Very, inspirational yun. Yan. Sir Oo, Rich. Kuya. Sir Rich, nandiyan ka, Sir Rich. Yan. Gusto naman namin makarinig yung isang, perspective ng, syempre, matagal na nakasama. Si Sir Rich para is from Davao. So, syempre, matagal na nila nakasama dyan si Tatay Digong. Sige po, Sir Rich, sa inyo na po yung floor. Dito si Dredge? Well, isa lang. Yeah, I'm here. Ayun, dito nga. Brother! Kanina po. Hindi ko alam. Yun talaga. Kanina pa ako nandito, Pag-single. Paul. Hindi na hang Idol pa. natin. Ito lang Go ahead, kasi. brother. We will listen. Ito lang kasi, di ba, Mami Ina? 6 na taon pa lang kayo naramdaman nyo na ang Oo, pamumuno ng isang Duterte. How much more for us? Yeah. Over That's why I for remember. 3 decades na kami nakipagsabimuha sa mga Duterte. Kahit nga yung mga karatig bayan ang kanilang leadership na kumbaga they have a leadership of Duterte para manalo sila sa mga karatig bayan. So ganun ka-influential si Tatay Digong. At saka ang talagang na-appreciate talaga namin dito sa Davao City, yung pagiging makatao na kaya mo siyang puntahan, kaya mo siyang hanapin as long as gumagawa ka ng tama. At humihingi ka ng tulong dahil hindi mo na kaya. Yun ang pagiging ni PRRD. Tama nga yung pagiging matatag, malakas at matapang. Kasi alam nyo kung sino lang talaga nakakapagpaiyak kay Duterte. Yung batang may sakit. Yung batang nasa daan dahil walang makakain. Diyan lang siya lumalambot. Pero pag ikaw ay politikong pulpul, pag ikaw ay politikong kurakot, at mga protektor ng mga kriminal, makikita mo yung tapang niya. Saan ba kayo nakakita ng isang presidente o isang mayor na naging taxi driver paggabi? Diba? Saan ba kayo nakakita ng isang mayor na paggabi nagmumotor, hinuhuli, tinutugis yung mga kriminal? I remember during my college days, di ka pwedeng magsuot ng hikaw. Otherwise, pag nahuli ka ni Tatay Digong, wala. Sira yung tenga mo. So, doon mo siya makitaan na yung pagiging tatay, kaya nga naturingan niyang tatay dito sa Davao, Tatay Digong. Kasi nga, yung disiplina na ibibigay niya sa mga anak niya, andoon. Yung leadership ba na hindi mo siya makitaan na isang mayor, makitaan mo siya na isang tatay. Na hindi mo kabig, kumbaga hindi mo maiisip Kaya nga one time talaga na pag makita o one thing na makikitaan mo sa kanya, yung pagiging, hindi lang siya leader yung pagiging father figure ng isang bayan. Yung sinasabi nila kanina na the
traits or the character of being a dato, being a leader sa pamamayanan niya, doon mo talaga siya makitaan eh. And one thing din, ang na-appreciate ng mga tao dito sa Davao, walang pera during campaign period. Laway lang ang puhunan ni Duterte. Yun bang sinasabi niya na kung ayaw nyo sa akin, edi wag nyo ko iboto. Kung gusto nyo, edi boto nyo ko. Ganun lang. Ni walang propaganda, walang electoral propaganda. Sinong gumagawa sa kanya ng mga t-shirt, ng mga tarpaulin? Ayaw pa nga niya magpagawa ng tarpaulin. Instead na pagawa nyo yan ng tarpaulin, pamimigay nyo na lang yan sa mga pulubi. Andun na tayo na every cities or every municipality, hindi naman talaga lahat mayayaman eh. Meron at meron talagang mga taong mga less fortunate. Kaya nga natatag yung ano namin dito, yung 911 respondent, kasi yung quick response, kasi nga hindi lang naman to pang mayaman eh. Oo, sa Davao, meron pa rin mga squatter areas, pero ginagawa ng paraan kung paano talaga aangat ang buhay ng isang tao. Kasi sometimes kasi being a less fortunate is your choice eh. Bakit di ka magsikap? Ayan, Sir Rich. Nawala ka, Sir Rich. Go po. Okay lang ka. Teka, Okay, wait sige, lang. okay. May tumawag kasi sa Ayan. kabilang Ma'am phone. Merch, busy ka pa, Ma'am Merch. Baka meron pang iba. Yan, sige, Ma'am Merch, Agree what busy you ka said, pa. brother. Sige. Sige po, yan. Hindi. Si Ma'am Merch naman po ay isang OFW. Hindi ko Yan, na- perspective naman ng isang OFW. Sige po, Ma'am Merch, go po. Yes, maayong gabi sa tanan. Isa pa ako FW na diri sa Hong Kong. Originally from Davao City at saka Davao del Norte. Dalawa yung lugar ko sa Davao kasi mama ko nasa Kalinan, Davao City. Papa ko nasa Carmen, Davao del Norte. At nag-graduate ako ng high school sa Holy Cross of Holy Cross of Mintal, Davao City. Maong ipinaglaban namo si Tatay Duterte dahil hindi lang sa pagiging bilang magaling na presidente, kundi bilang magaling na isang ama. Ako po ay naulila ng maaga sa tatay ko. Bata pa lang po ako, 14 years old, namatay yung tatay ko. Pero, kahit nawalan po ako ng tatay ng maaga, nakikita ko po at nararamdaman ko si Tatay Digong sa lugar namin sa Davao kung paano niya minahal ang mga tao sa Davao, mga Davaoenyo at Davaoenya. Kaya palagi po akong proud na isa akong Davaoenya at ipinagmamalaki ko po yon sa buong mundo. At kahit dito sa mga amo ko, pinagmamalaki ko yon. Dahil sa pagiging Pangulo ng Presidenteng Tatay Digong sa Pilipinas. At kahit amo ko, humahanga, the best daw talaga ang administrasyong Duterte. Yan ang sabi ng amo ko. Kaya ngayon, sobrang sakit sa loob. Halos kulang ako lagi sa tulog, walang tulog. Pag nakikita ko si tatay sa social media, sa Facebook, halos dito sa newsfeed ko, mukha ni tatay, pangalan ni tatay, ang lumalabas dito. Masikip sa dibdib, na kahit sabihin mo, isipin mo na lang positive, tay. Mananalo tayo, mananalo ka sa laban na ito. Dahil alam namin, mabuti kang tao. Hindi lang isang tao, mabuting ama sa sambayan ng Pilipino.
Kaya wag po kayong mawala ng pag-asa tayo, magpalakas kayo, magsiselebrate po tayo ng inyong birthday. Dahil sa inyo lang po namin naramdaman. Sa pagpasok nyo pa lang po, sa paglilingkod nyo pa lang po sa bansang Pilipinas, sinabi nyo na po, galit ka sa mga mayayaman. At ang i-priority mo ay mga mahihirap. Hello At po, doon po pwede po. namin naramdaman. Doon namin naramdaman yan, tay. Dahil sobrang kami po, mga mahihirap, ang binigyan mo ng priority. Sobrang appreciated. Lalo na po yung binigyan mo po, dinagdagan mo po ng taon ang aming passport. Na hindi kami sa 5 years lang mag-renew. At yung placement fee ng Hong Kong placement fee po sa mga agency dito. Dati po, nung hindi pa po ikaw naglingkod, ang laki po ng binayaran ko. Ginastos ko 150,000. Lahat-lahat kasama na yung yung bayad sa agency at saka mga gastos ng mga pagpunta-punta sa agency pag-apply. Pero nung pumasok ka, tay, ang laki ng ibinagsak mo sa placement fee. Yung dating halos 100,000. Ngayon po, nasa 20 ka na lang. 22. Pinakamababa na yung 22K. At yung pag-process ng mga documents, dati haba ng pila, matagal kang pipila, pero ngayon hindi na. Hindi mabilang ang nagawa ni tatay nung kapanahunan niya na siyang namuno sa bansa natin. Kahit anong gawin yung paninira, hindi po yun mababago. At ang pinagtataka ko lang po sa mga anti-Duterte, wala pong ginawang masama ang tatay namin. Ang ginawa lang po ni tatay, pinugsa lang po niya yung mga addict. Could you imagine? 4 million addict pusher gumagamit. Mami Hindi man po Ila, dyan ka ba? natapos, pero nabawasan po yun. At sana po unawain nyo yun. At huwag nyo pong ipaglaban. Huwag nyo pong ipaglaban. Huwag nyo pong ipaglaban yung mga adik na pumatay na mga inosente. Huwag nyo pong ipaglaban yung mga kriminal na napatay ang mga inosente. Huwag nyo pong ipaglaban yung mga drug addict na nang-rape. Ipaglaban nyo po yung mga napatay na mga adik at yung mga napatay na mga kriminal. Yun po dapat. Huwag nyo pong ipagsiksikan at baliktarin ang sitwasyon, baliktarin yung mga istorya na si tatay corrupt, si tatay ang adik, si tatay ang drug lord. Kita naman natin kung sino ang adik. Kita natin kung sino yung drug lord. Kita natin kung sino yung nagpoprotekta ng mga drug lord. Lalo si Dilima, kitang-kita, alam natin yan. May ebidensya yan sa Muntinlupa. Nagsayaw-sayaw pa doon, nag-party-party. Pero anong nangyari nung si tatay ang pumasok? Napugsa lahat yun. Ako po mismo, alam ko yun. Huwag po tayo magtanga-tangahan at bingbingihan at idiin si tatay na ganito si tatay. Wag. Kung meron kayong malasakit sa pamilya nyo, kung meron kayong malasakit sa sarili nyo or pagmamahal sa mga anak nyo, sa mga apo nyo, or sa mga kamag-anak nyo sa buong sambayanan ng inyong kanunuan, ang magmamana, ipaliwanag nyo mabuti. Huwag nyo pong ipaliwanag yung kabaliktaran. Alright. Yan. Sige Kasi po. hindi nyo po mababago. Hindi nyo mababago Sige, Ma'am Merch. ang nagawa Thank ni you. tatay. Mm-mm. Salamat po, mahaba. Wag mo muna Mahaba ubusin yun. lahat ng message Masyadong mo, Ma'am Merch, kasi sir, mahaba-haba sir pa ka. to. Yan. Thank you, Ma'am Merch. Yan. Sorry ka, Si, sorry ka, hindi lang Sean, mapigilan. nandiyan ba si Maraming Sean? salamat sa pagbibigay. Thank Yan you, ang Ma'am chance. Merch. Okay, Maraming thank you salamat po. po. Sean, nandiyan ka ba, Sige Sean? po, salamat, salamat, You can salamat. open your mic na. Yan. Ako po. Yes po. Sige, sir. So, hi, Dad.
Sorry po, may medyo maingay kasi dito. Tamang kinig lang muna ako. Alright, sige. Yan. Yan. So, narinig Kuya, natin, no? Yan. Meron lang ako kay dadagdag kasi hindi ako nakapag-share Sige po, Ma'am ng, Ina. ng experience bakit mahal ko si Tatay Digong. Actually, Kuya Ga, I truly, ever since naman nag-start siya as president, actually I did not voted for him. Kasi I voted for Miriam Defensor. Okay? Dalawa sila. Share ko lang ng konti. Alam mo Kuya Ga, nung oras ng eleksyon, dalawa silang pinagpipilian ko ni Miriam. Para lang makapag-decide ako nun, Kuya. Nagdasal pa talaga ako habang nandun ako nakaupo bumoboto. Pero nang ibabaw sa akin si Miriam Defensor, una kasi, kababayan ko, Ilongga din, so ganun. Pero hindi ako bumoto kay Tatay Digong. Pero nung naging presidente siya, full support talaga ako kasi nakita ko din talaga yung kanyang, alam mo yung willingness at saka yung eagerness actually to perform his duty as the president. And ang unang-una ko din nakita sa kanya is yung kanyang pagpa-priority lalo na sa mga nasa pinakalaylayan. So yun yung una ko nakita. But I really appreciate him during pandemic. Bakit, Kuya Ga? Kasi nung pandemic, lalo na nung lockdown, tinry ko din na gumawa ng way noon para makatulong sa community. Lakas loob yun. Actually, si Tatay Digong naging inspirasyon ko noon, Kuya Ga. Kasi nung lockdown talaga yung Pilipinas, halos mabaliw na rin yung mga tao at mga Pilipino noon. Baka matamaan sila ng COVID or ganyan. Kasi it made me realize ng mga time na nung pandemic na even siya, kahit na matanda na siya, he's still doing his job. He's still doing his part. So yun yung naging inspiration ko para gumawa din ng way ko para makatulong din sa sitwasyon. So sa bawat pag-iikot ko nun sa iba't ibang panig ng bansa, dito lang naman sa Luzon, alam mo Kuya Ga, kung ano nakita ko doon? Nakita ko yung sa kabila ng sitwasyon, itong ating mga uniform personnel, yung mga frontliners natin tinatawag, mga doktor, mga ganyan. Alam mo yung, kaya pa rin sila lumalaban kasi nakikita nila yung leader ng bansa is lumalaban talaga. Even if hirap na, kahit na sobrang halos hirap na rin tayo sa resources noon, talagang bawat nakakausap ko, hindi, presidente nga kahit ganun nga ginagawa pa rin yung trabaho niya. Kami, kailangan namin gawing trabaho. Yung trabaho namin. So other than that, is yung talagang naging matinding impact sa akin. Alam ko, impact din to sa lahat ng magulang. Lalo sa akin, may anak akong babae, dalagita. So, doon sa lugar namin, Kuya, talamak din ang droga doon sa Batangas. So, nung time ni Tatay Digong, alam mo literal noon, nakakakita kami ng mga abutan, ganyan. Tapos yung talagang pangamba mo na habang nag-aaral yung anak mo, pag ginabay ng uwi, lagi kasing gabi yung uwi ng anak ko andun yung takot. Pero yung nung kay Tatay Digong talaga, sobrang thankful ako doon kasi yung safety ng mga anak ko, talagang kitang-kita ko kung gaano yung epekto ng mga ginawa niyang mga programa. Hindi lang yung war on drugs. At the same time, when it comes naman sa mga kapulisan, Kuya, yung visibility nila, at saka nakikita mo yung uniform personnel noon, Kuya, talagang nagtatrabaho sila. Nagtatrabaho sila dahil alam nila yun talaga yung trabaho nila para sa bayan. So, tapos yung mga infrastructure, Kuya, sobrang na-appreciate ko yung mga project niya ng infrastructure. Like halimbawa yung sa Stage 3 Skyway. Imagine mo noon, babiyahe ako, pag nag-drive ako mula ng Alabang papuntang Cubao, inaabot ako ng 3 hours. Pero ngayon, 25 minutes, 15 minutes, pag sinuwerte ka, 20, okay na. So yung mga ganung bagay, na-appreciate ko siya. At saka yun talaga, Kuya, yung pinakita sa video mo, hindi siya sakim when it comes to development ng bansa natin, ng mga projects. Imagine, yung mga politiko na umuupo, kagaya ngayon ng administrasyon na to, di ba kaya we voted for BBM because we
assume or we expect that he will continue yung mga projects na hindi natapos sa administration ni Tatay Digong. Pero si Tatay Digong kasi noon, tinuloy niya yung mga projects kahit hindi siya nagsimula. Sa ganong bagay pa lang, makikita mo sa kanya na wala siya sa politika para mamulitika. Hindi siya politiko para mamulitika. He is a servant. Servant siya. At talagang ginagawa niya. I can see that na parang ginawa niya talaga to, kuya, para maging legacy na talaga niya to. So yun, lahat actually ng projects niya, I can say na totoo at talagang marami talaga nakinabang. So, sobrang sobrang sana maranasan pa natin. Gaya nga sabi ko kanina, na nga ako na kung meron lang ako kuyang sabi mong superpower para gawin ko siyang immortal, alam mo yon, gagawin ko eh. Totoo kuya ka, nandun ako sa kaya ako nagiging emotional ngayon kasi alam mo yung parang kailan pa ulit tayo magkakaroon ng ganitong presidente. Tapos yung fear talaga kuya na fear na may mangyari sa kanya sa abroad. Dahil sa kondisyon niya. Pero pray lang din ang pray.